Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Mamaya balikan natin ang tawag si Governor Noel Rosal mula dyan sa Albay Province. Siguro dako muna tayo sa Catanduanes. Nako, grabe ginawa. Sabi nga nila yung bagyo, super typhoon. Kumbaga sa Catanduanes parang pagka mga ganitong napakalakas na bagyo lagi sila naka-ready, lagi sila naka-prepare. Ito yung laging sentro Ito nga, maki-update tayo. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon si Catanduanes Governor Patrick Asanza. Marhay na aga, Governor. Kamusta po ang Catanduanes? Ang kalagayan po ngayon ng Catanduanes matapos na magkaroon ng pagbabayo at pagragasa ng Super Typhoon Uwan ay medyo devastating po dahil maraming na baha. Apa. At marami rin pong mga bahay na nasalanta, umaabot sa 25,000 houses po ang affected na bahay, partially at totally damaged na bahay, worth 100 million na agricultural crops and fisher folk na products. Apa. And then yung dami rin po ng ating mga inilikas. Nagkaroon po kami ng forced evacuation. Apa. Medyo kakaiba po ito, Karex, na naging sitwasyon. Sabi nyo nga kanina, bagamat palagi nang dinadaanan ng bagyo ang Catanduanes, itong Super Typhoon Uwan po ay kakaiba. Kaya ang payo po namin sa mga dadaanan pa lang po, huwag niyo pong ipagsawalang bahala. Kakaiba po itong bagyong ito. Talagang matindi ang buhos ng ulan, malakas ang ihip ng hangin, at merong kasamang storm surge. Ito po ang nangyari sa isla ng Catanduanes. Ang target natin po ay 0 casualty. Pero dahil nga sa ating kinaharap na bagyo na kakaiba, meron pong reported na nasawi. No? Sa ngayon, ang confirmed po ay isa mula sa Viga na dahil sa flash flood po, dahil sobrang lakas ng ulan at hangin, delikado rin po para sa mga landslides. No? So, meron din po na isang maliit na islet po ang Catanduanes sa Palumbanes, at ang buong lugar po ay inabutan din po ng storm surge. At isolated pa po ang karamihan na mga barangays, at hindi pa namin makumpirma ang kalagayan ng munisipyo ng Karamuran. Bagamat meron ng pumapasok na balita, nagpadala na po kami ng motorsiklo doon. At so far po, napakaraming apektadong pamilya. At total of 129,000 na po ang reported na affected families dito sa aming probinsya. At ang atin pong doon sa ating forced evacuation po ay umaabot sa ang pamilya na evacuate po natin, umaabot sa 25,921 families ang nagkaroon ng evacuation, and equivalent po yan sa 88,702 na individuals po na naapektuhan at napilitang mag-evacuate po. At ang amin po ditong nakapreposition na food packs ay nasa 19,000 lamang po. Napadala na ito sa iba't ibang mga munisipyo bago pa nagkaroon ng bagyo, at nagkaroon na po ako ng request sa lahat ng mayors na i-distribute na po kaagad ang available na food packs sa kanilang mga munisipyo. At nakausap ko na rin po si Secretary Rex Gatchalian at inassure niya ako na magpapadala ng karagdagan pang food packs ang
ating DSWD at nakausap ko rin po si Secretary John Vic Remulla at nag-assure siya ng tulong ng national government. He assured me that the President is monitoring everything. And yun po dagdag na kalakasan sa amin ng loob at ng moral, yung assurance po ng ating SILG si Sec John Vic na magpapadala po ng tulong ang national government. At gayon din po si DICT Secretary Henry Aguda nakapagpadala sa amin ng 37 Starlink at nakakadagdag po ito ng tulong sa uninterrupted communication natin sa ibang mga lugar po. Dahil dyan ay namomonitor po namin yung ibang mga lugar dahil nagkaroon po ng total power outage dito sa kasagsagan ng bagyo. Karex. Apo, at ang kagandahan yan lahat na po ng national agency kumbagay to the rescue dyan sa Catanduanes province. Ang pagkakaiba lang sa panunungkulan nyo ngayon, Governor, kumbagay napaka-aktibo ng disaster pagtulong sa inyong mga kababayan po, Governor. Opo, maraming salamat sa atensyon, pagtulong ng national government. Sa ngayon po ay nangangailangan kami ng mga yero, plywood at pako para doon po kasi may mga lugar po kagaya ng San Miguel inabot hanggang bubong ang pagbaha. Talaga pong napakataas ng storm surge at yung buhos din ng ulan ay sumabay kaya po may mga barangays po talaga na totally naapektuhan. Isipin niyo na lamang po doon sa lakas ng hataw ng alon at yung taas pa nito, nasira po yung seawall sa aming port area. Sa harap mismo ito ng Coast Guard. Kaya po yung San Miguel na yun po yung mismong Imelda Boulevard kung tawagin namin dito. Paboritong pagjagingan, pagpasyalan ng mga senior citizens. Kung makikita niyo po ito sa kalagitnaan ng pagragasa ng Super Typhoon Uwan ay halos naging kumabila po yung tubig at parang kaparte na rin ng dagat yung boulevard. So malaking tulong po yung aming ginawang mandatory evacuation dahil yung mga bahay na naapektuhan nitong taas ng tubig sa Imelda Boulevard ay kung wala sila doon ay at least na i-safety po natin ang kalagayan ng mga ating residente sa mga coastal areas. So, napakalaking tulong po talaga yung mandatory evacuation na ating ginawa. Apo, at sa datos po ngayon, bali ilang percent pa po nasa evacuation center? Inyong mga kababayan po, Governor? May ilang mga kababayan pa po tayo na hindi pa nabibigyan ng clearance para bumalik po sa kanilang mga bahay dahil po may mga areas na unpassable pa po. May mga nakabuwal na puno, mayroong mga kuryente po na hindi pa nare-restore at tinitiyak po namin muna ang kanilang kalagayan. May mga streets din po na puro pa putik. So mas maganda na manatili sila ng konti sa evacuation areas at saka na lamang umalis the moment cleared na po. Kasi baka naman po yung kanilang aabutan din doon delikado pa. Hindi rin sila makatawid kung may sagabal pa po sa daan o kaya naman may mga kuryente na hindi pa nakiklear po ng PhilHealco. So ongoing na po ang restoration ng ating power lines at within the next 24-48 hours, inaasahan natin na meron ng pagbabago at yung clearing din po ng roads ay ongoing na. May mga lugar na isolated pa po talaga. Kagaya ng Higmoto, bagamat zero casualty sila doon, nag-a-update naman po ang mayor doon, pero ang sitwasyon naman ay yung dalawang entrance na roads from both sides ay merong nakaharang. So kailangan po talaga ng clearing operations at nagkataon po sabay-sabay Karex ang ginagawang clearing operations kaya yung iba ay medyo inuna, yung iba naman ay medyo naka-triage po susunod yung ating pagkilos doon. Sa ngayon
ay yan po ang kaganapan dito sa Catanduanes at talaga pong lungkot yung sitwasyon na ganito dito sa aming probinsya. Pero babangon po ang mga Katandunganon. Nandoon yung resilience, yung paglaban sa mga ganitong hamon at umaasa kami na makakabangon muli ang mga Katandunganon sa tulong ng iba't ibang ahensya. Gayon na rin yung mga ibang religious, charitable, and volunteer organizations na nagpaabot na ng mensahe na tutulong din po sila. Nananawagan lang kami sa DNR din. May mga inisyuhan sila ng environmental clearance, kagaya ng isang kumpanya na gumagawa ng mall. Ito po ay inirereklamo ng ilang mga residente sa Gugun Center po dito sa Virac na nakakadagdag ng paglala ng pagbaha sa kanilang area. Sana po ay ma-evaluate na. Ilang beses na po akong sumulat sa DNR. Hinihintay pa po namin hanggang ngayon ang kasagutan at ang aligasyon ng ilang mga residente ay itong ginagawang mall daw ay may tinambakan na mga kanipaan, mga waterways at saka kahit yung easement po na dapat 3 meters ay nabakura na rin po. Dapat ito open to the public at yun po ang inirereklamo. Sana naman po ang mga taga-DNR ay ma-check na po nila yung environmental clearance at kung may violation man ay masabi na nila, ma-correct at siguro ma-issuehan nila ng cease and desist order muna o kung hindi man ay kung wala namang violation, malaman namin kung ano po ang solusyon dahil talagang ang sinasabi ng karamihan sa area ay nakakadagdag ng pagbaha sa area. At nung kasagsagan nga po ng bagyo, may mga humingi ng tulong at nagpaparescue dahil umapaw po hanggang lagpas bewang yung tubig at yung iba ay napilitang magpa-rescue po sa ating mga kapulisan, sa Coast Guard at sa Philippine Army. So, yun po, nagpapasalamat ako sa lahat ng kooperasyon ng ating mga ahensya. Tumulong po talaga na maging maayos yung ating implementasyon ng disaster response dito sa probinsya. At iyan po ang kalagayan ng Catanduanes. Sana ay matulungan nyo kami na bumangon muli dahil limitado po ang pondo ng Catanduanes. Maliit lamang po kaming probinsya. Opo, at time to time po, tututukan po namin itong Catanduanes sa Governor Asanza. At salamat po sa pagkakataon, Governor, at ingat po palagi, Gob. Yes po, maraming salamat po, Karex, at more power po sa inyo at sa inyong mga kasamahan sa estasyon. Napakahalaga po ng kontribusyon ng media para sa pagpapalaganap ng impormasyon at pagpapaalam sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga nag-worry na mga kababayan nasa Manila, nasa abroad, na nais din pong malaman kung ano ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak dito po sa isla. At huwag po kayong mag-alala, gagawin po natin ng lahat para maibangon po muli ang probinsya ng Catanduanes. Mabuhay po kayo, Karex, at ang inyong istasyon. Apa, salamat po sa pagkakataon ng Governor Patrick Asanza ng Catanduanes. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?